Bumuo ng 3 grupo ang Department of Justice para imbestigahan ang sinasabing shootout sa Atimonan, Quezon noong Linggo. Kabilang sa mga iimbestigahan ang rutang dinaanan ng mga napatay bago ang barilan. Patuloy rin ang paghahanap ng iba pang testigo. Makibalita tayo kay Michelle Chua ng GMA Bicol. Nagpapagaling ngayon sa isang ospital si Police Superintendent Hansel Marantan, ang leader ng mga pulis na nasugatan sa barilan sa Atimonan, Quezon noong Linggo. Sa panayam sa kanya ng GMA News, iginit ni Marantan na lehitimo ang nangyaring shootout kung saan 13 miyembro umano ng Gun for Hire Group ang nasawi. Ayon kay Marantan, ilang ulit niyang kinumpirma ang mga impormasyong natanggap tungkol sa pagdaan ng naturang grupo bago humingi ng tulong mula sa mga nakakataas na opisyal ng PNP. I started texting the regional director na, sir, may ganitong information na on board 15 to 20 fully armed men, and I intend to validate it through a checkpoint para malaman natin kung if indeed it was Vic Siman on board and his company. Pinabulaan din ni Marantan ang alegasyong siya raw mismo ang bumaril sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, maugong pa rin ang balitang rob out at hindi raw shootout ang nangyari sa Atimonan. Aminado rin ng PNP fact-finding team na mayroong mga nalabag na police operational procedure ang grupo ng mga pulis na nasangkot sa barilan. Bukod daw kasi sa hindi naka-uniforme ang karamihan sa mga pulis, wala rin daw marked PNP vehicle sa lugar. Kahapon, isinailalim na sa bullet trajectory test ang 2 SUV na sinakyan ng 13 nasawi. Ayon sa mga otoridad, nakitaan ng daan-daang entry at exit points ang mga sasakyan o yung butas na nalikha ng papasok at palawas na bala. Pero ayon sa SOCO, hindi maaaring maging basehan ang exit point para sabihin na nanlabanan mga nasa loob ng mga ito. Posible raw kasing nalikha lang ang mga butas na papasok na bala at tumagos palabas sa kabilang gilid ng sasakyan. Later on, didetermine namin yung trajectory, kung yung mga bullet is upward, downward, at least malaman namin yung relative position ng mga bumarel. Isa sa ilalim din sa pagsusuri ang mga cellphone at laptop na nakuha mula sa mga nasawi. Maaari raw makakuha ng impormasyon mula sa mga ito na makakatulong sa paglutas sa kaso. Ang mahigit 2,000 pisong pera naman na nakuha mula sa mga bangkay na i-turn over na rin sa NBI. Bukas, isusumiti na ng PNP fact-finding team ang mga nakalap nilang impormasyon sa NBI na siyang inatasan ni Pangulong Noynoy Aquino na mag-imbestiga sa kaso. Well, there will be justice, no? No, where it will lead to, I cannot tell at this point in time. Michelle Chua, Nagbabalita, Pilipinas.